Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At umpisa ngayon ay dalawa ang sisikapin ko na makapag-upload ng dalawang video sa isang araw. Yung isang video ay mga kukunin ko sa mga reaction videos. Okay, re-reactionan ko yung mga tanong. At yung iba naman, yung isang video ay sa mga problema ng inyong mga baril, na inyong mga tanong. So ngayon, ang re-reactionan ko ngayon ay tatlong katanungan, yung mga madadaling sagutin lang, tatlo, para marami akong napapagbigyan. Okay, ang una kong pagbibigyan ay si Benji Garcia. Okay, si Benji Garcia. Sir, hanggang ilang beses po pwede i-reload ang basyo ng 45? Saka po 9mm, ano po ang implikasyon kung sumobra ang bilang ng mga reload? Okay, magandang tanong yan. Okay, at yung isa pa ay re-reactionan ko itong si Nueva Prepare. Okay, ang sabi ni Nueva Prepare, dahil ang pinanood niyang video ay yung kinoment ko na masisira ba ang baril pag laging kinakasa at kinakalabit. So nag-reaction siya dito. Ang sabi niya, lahat naman ng bagay may wear and tear. Okay lang sir, ikasa. Gun is a tool. Kailangan talaga i-practice. In my experience, yung Glock na 15-year-old. Yung ang una, 15-year-old, ang una nag-wear yung rod, lumambot yung spring ng rod. O tama yun, talagang lalambot yun pagka kinasa mo ng kinasa. So tama yun. So re-reaction na natin yan. At lahat ng ano ninyo dito ay ginagalang ko naman yung mga opinion ninyo. Pero re-reaction ko lamang. Okay, so opinion yan. At bago natin yan meron pang isa akong sasagutin. Meron pang isang tanong na nagtatanong dito. Ang sabi niya ay ano yun? Ito si Alejandro Falorin. Muntik na maging Pilorin ito Baka ka mag-anak ko na maling spelling. Okay, Alejandro Falorin. Ang sabi niya, tanong lang, sino ang mga estudyante na pinapag-aral nyo? Re-reactionin din natin yan. Okay. At una ko na sasagutin itong tanong ni Alejandro Falorin. Okay, so unang-una, pasalamat ako dun sa mga hindi nag-i-skip ng ads dahil ang aking video ay ginawa ko para makatulong ako dun sa mga estudyante ko. Dati na ako nagpapaaral, matagal na panahon na, wala pa akong YouTube channel at yung mga pinag-aral ko ay may mga pamilya na at ako natutuwa. Yung iba nasa abroad pa. At hindi ko na babanggitin sa inyo, hindi ko nagagawa ng video yung mga yan dahil nakaraan na yan. So ngayon ako ay patuloy na nagpapaaral dahil dalawa, isa, ganyan. Ngayon ako nag-isip ako kung paano ko madadagdagan yung aking mga estudyante na pinapag-aral. So naisip ko na gumawa ng YouTube channel. At yung kikitain ay itutulong ko dito sa aking mga estudyante para madagdagan. So sa halip na dalawa, ginawa ko ng 6 dahil kumita yung ating YouTube channel. Nung una kumikita ng $100, mga 5,000 na ganyan. So may pambaon na yung mga bata. So nung ako ay naglagay ng GCash number, may mga tumulong, may mga nagpadala. So yung pinapadala na yan ay binibigay ko ng mga pambaon. Okay, shout out kay Alfredo Isidro, isa yan sa mga nagpapadala dyan. Ordo Sipay ng Las Piñas. Okay, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait. Si Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Si Umbet ng Kia Motors. Si Anthony Evangelista ng Pasay. Si merong ayaw magpakilala. Si patawagin na lang nating Adrian.
si Conrado Ilolalio, si Junar Diaz, si Dennis Sardona ng Pulangi Albay. At yung latest na nagpadala sa atin ay isang taga Virginia, USA, Sinuli Peace America. Nagpapadala naman niya sa ating regular na nagpapadala yan, mga ilang beses na. Nagpadala sa ating premiere videos. So, ayan. At yan ay binibili natin ng school supplies, pambaon ng mga bata. Ang allowance po ng isang bata sa akin sa isang linggo ay 1,000 pambaon nila. So, ang isang bata ay 4,000 isang buwan. O, mantakin ninyo yan 4,000. So, diyan ko kinukuha yan sa kita ng YouTube at saka dyan sa mga padala na yan. So, kaya ako yung nagpapasalamat, lalo tigit kay Sinuli Peace America. Malaking magpadala yan. Hindi ko na binobroadcast kung palakihan kayo ng kahit barya-barya yan, 100, 200, maraming salamat, 50 pesos, maraming salamat, nagpadala kayo. At least yung baon ng isang bata sa isang araw ay natugunan. So ayan ang format ng aking YouTube channel. Kasi hindi ko ginawang, kasi may napapanood ako na mga abogado na nagsasabi na yun daw mga charity vlogger ay ang tawag nila ay poverty pornography, poverty porn ang tawag nila. So parang hindi ako nagagandahan yun. Yung bang ibibidyo mo yung bata, pag gagawin mo mukhang kawawa, i-expose mo yung bata para maraming magpadala, natulong na ganyan. Ay, hindi ko naman kinukontra yun. Hindi ko kinukontra yun. Wala akong pakialam doon sa mga gumagawa ng content na yun. So ako lang ay binago ko yung aking format. So inisip ko na, may nagsabi kasi sa akin na ang sabi ay, sir, alam mo yung ginagawa mong ganyan-ganyan, magandang i-content yan sa YouTube at yan ay kikita. Inisip ko na hindi ko naman kailangan dahil maganda naman ang kita ko dito sa Kuwait. 20 years na ako nagtatrabaho dito bilang isang consultant na. At wala na rin naman akong pinapag-aral na anak. Tapos na lahat yung mga anak ko. Baka kasi isipin ninyo, ang mga anak ko rin yung pinapag-aral ko. Hindi po. Graduate na po lahat yung mga anak ko. Yung huli kong napag-graduate ay matagal na. Isa na siyang business man. Si junior ko. Katunayan, may mga hindi ko nasasamitin. Tsaka may mga pamilya na yung mga anak ko. May kanya-kanya na yan. So, ayan. So, kinaugalian ko na lang talaga yung tumulong. So, kung tinatanong mo kung sino itong mga pinapag-aral ko na ito, hindi ko po, ito yung isa. Ito yung isa na pinapag-aral ko. Ito. Hello po. Ako ay nagpapasalamat sa subscribers ni Firearm Instructor, kay Sir Sinuli Peace America at Sir Jobel Platon dahil nakabili po ako ng gamit para po sa school. God bless you all po. Okay. So, yung bata na yan ay umpisa pa ng maliit ay kilala ko na dahil ang magulang niya inaanak ko sa kasal. Okay. So, yun ang yung bata na yan. So, yun ay hindi pa pumapasok, tinutulungan ko na yung bata na yan. At yung bata na yan ay matalino yan. So, yung ayaw ko nang banggitin yung basta single parent na yung kanyang mother. Single parent na yan, nasa mother siya. Hindi ko na babanggitin kung ano pa yung kanilang baka maging pa tayo nito. Maging marites pa tayo nito. Tinutulungan ko na yan hanggang ngayon. So, yan yung isa kong tinutulungan. So, yan, ang nagbibideo sa kanya ay yung mother niya. Yung mother niya nagbibideo sa kanya. So, matalino naman yung bata na, kaya tinutulungan natin makapag-aral. At someday, gusto ko siyang maging architect. Dahil yun ang kanyang plano sa buhay. So, yan ang isa kong tinutulungan. Yung ibang mga bata, mga elementary, mga ay ayaw ko namang i-expose yun dahil baka magalit yung tatay. O, halimbawa, kausapin ko yung nanay, pumayag yung nanay, ay kung magalit yung nanay, bakit? Kaya hindi ko hindi ko binabanggit dito sa aking platform, dito sa YouTube. Yun lamang ang dahilan. Kaya hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo yung ibang bata. At kahit ang pangalan nitong bata na to ay
hindi ko rin pwedeng banggitin sa inyo ang pangalan dahil minor de edad pa yan. Okay, so yun lamang, iniingatan ko rin yung ating identity. Pero kung gusto ninyo at pumayag yung magulang yan, ibibigay ko sa inyo ang ano niyan. Pero kung kayo magpapadala ng direkta dyan, kakausapin ko yung parents niya kung gusto niya magpadala sa kanya ng direkta. At papayag yung parents niya o may mag-i-sponsor, bibigay ba natin sa kanya yung ano mo, yung GCash number mo. O kung yung pwede yun. O kung may gusto sa inyo mag-sponsor ng bata, bibigyan ko kayo ng GCash number ng mga bata na gusto ninyo. Meron diyang grade 2, grade 4, grade 5, ganyan. Basta ang tinutugunan ko diyan ay isang bata ay 4,000 isang buwan sa kanilang pambaon. Kasama na dun yung mga miscellaneous nila. So yun lang. Hindi ko pa pwedeng i-ano sa inyo dahil yung mga ano niyan, hindi ko pwedeng sabihin dito sa social media dahil may mga tatay yan. Baka magalit yung tatay nila kung ano. Ito naman may ano to, may payag naman yung nanay niya. At saka yung tatay niya kilala ko naman. So yan. So yun lamang ang gustong iparating sa inyo. At kung gusto niyo tumulong diyan, maraming salamat sa inyo. Okay, kaya hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo yung mga bata na 'yon. At kung hindi man ninyo ako paniwala, nasa sa inyo na 'yon. Okay, so punta naman tayo dito sa katanungan ito madali lang to. Sir, hanggang ilang beses po pwedeng i-reload ang Basyo 45 sa kanina ano po ang implikasyon kung sumobra bilang reload? Okay, ito. Yung ito yung experience ko ito, hindi ko sinasaklaw yung experience ninyo. Nung ako ay aktibo pa sa pag-shooting, pag ako ay lumalaban ng kompetisyon, yung mga basyo ko ay yung panlabang ko ng basyo ay hanggang 3 reload. Hanggang 3 reload. Pag naka-3 reload na, hindi ko na yan inilalaban sa kompetisyon. At kung kasi may mga kategorya ng kompetisyon kung mga panshoot lamang, hanggang 3 pa pwede. Pero kung yan ay dadayo ako sa ibang lugar, at medyo mataas-taas yung kategorya ng kompetisyon, mga bago ang ginagamit ko. Okay, so kung sa amin mga local lang, hanggang 3 ginagamit ko yan. Pero, pagkatapos ng 3 reload yan, nire-reload ko pa rin yan hanggat walang biak, hanggat nagkikrimp, hanggat hindi nabubangga. Pero pag yan ay buntis na, tapon na yan. Hiwalay na yan. Punta na yan sa junk shop ng punta niyan. Pipit-piting ko na yan. Pipit-piting ko na sa junk shop na yan. Hanggat, lalo yung, pag may counting crack lang yan, may counting crack, tinitinan ko kasi isa yan So, hiwalay na yan. Pit-pit na yan. Iputing ko na yan sa junk shop na yan. At yung mga pag nireload ko at saka buntis na, hindi na mag-crimp. Kasi pagka matagal sa rami na yan, hindi na nagki-crimp yan So, tatanggalin ko na lang, bullet puller yan. Ano na yan? Pang ano na yan. Kaya marami akong pang-practice na bala. Okay, yun lang ang masabi ko sa tanong ni Benji Garcia. Okay, so makikita mo naman yan pag nireload Pag nireload mo, defective na, di tanggalan, may bullet puller ako, tinatanggal ko. Okay, so, ganun ako. Experience ko yan. Awan ko kung experience ninyo. Bahala kayo. Kanya-kanya naman tayong experience yan. Kamukha nitong experience ni Nueva Prepare. Lahat naman ng bagay may wear and tear. Okay lang, sir, ikasa ng ikasa. Doon ako hindi sang-ayon. Sa ikasa mo ng ikasa. Para bang minamadali mo ang buhay ng baril mo. Tapos, tama naman, may wear and tear. Kasi sinabi rin niya ang unang nag-wear and tear ay yung rod lumambot yung spring. Okay. Bakit hindi mo na lang iputok? Ang sa akin kung ako, bakit ako gaganunin ko ng gaganunin? Sorry. Bakit ko gaganunin? Di putok ko na lang. Yun ang sa akin. Ewan ko sa inyo, bakit gaganunin ninyong gaganunin? Di enjoying ko na lang iputok. Para kung mag-wear and tear man yan, ay ipinutok ko naman. Hindi man yan nag-wear and tear dahil sa walang
Tawa ko, walang kaparaki, ginanon ko ng ginanon. Ginanon ko ng ginanon lang. So, panoorin ninyo yung videos ko dahil pag ako ay pag ako ay nagda-dry fire, ay panoorin ninyo. Hindi ko na hindi ko na haba tayo. At saka, itanong ninyo sa akin kung paano ang mag-dry fire ng Glock. Para hindi kayo ganun ng ganun. Tuturo ko sa inyo yan. Itanong ninyo kung paano, para hindi kayo maganon ng Glock. Tuturo ko sa inyo. Okay, so, ayan. At yun lang. Dahil, pag yan na yung sinasabi ninyo na lumambot na yung spring, ang mangyayari dyan, yung mga spring yan ay masisira na. Para bang pinadali ninyong masira yung mga spring ng inyong mga Glock. Okay? Ang dami kong mga naging ganito na mga Glock. Bakit ninyo mamadaliing masira? Samantalang nakaka-enjoy yung ipinuputok ninyo. Mas maganda yung nagkamero ng wear and tear sa pagputok ninyo. Dahil ang baril ay hindi masusukat ang tibay kung ilang taon. Yan ay nasusukat ang tibay ng baril niya, ang baril, kung ilang rounds ang naiputok ninyo, hindi yung 15 years. Ay, itong mga Glock namin na ito, 10 years, 15 years. Pero araw-araw pinuputok, minimum 100 ang kada isang baril. So, ano ngayon ang magiging problema pag ang inyong spring na ay lumambot na? Minsan kasi yan ay napuputol. Kamukha nito. Hindi natin alam, putol na yan. Putol na yan, nag-overlap na yan, nagdubli na dito. So, putol na yan. Pag hindi ninyo napansin niya na putol na pala, putok pa rin kayo ng putok, ano ang mangyayari sa inyong baril? O ito. Dahil sa lakas na ng recoil, hindi na, yung spring ay sira na hindi na malayan. Ay ito, napunggi na. Ayan, nasira na. Yan ang mangyayari dyan. Isa. Ano pa ang mangyayari dyan? Ito, welding na. Crack. Welding na. Okay, ano pa ang mangyayari dyan? Ito, na yung railing, nasira na. Pero, ang Glock ay napakatibay. Lahat ng bagay ay matibay, pero pag ginamit ninyo ng hindi tama, diyan nagkakamero ng problema. So, yan lang ang gusto kong kung gusto ninyong ikasa ang inyong baril, ay baril ninyo yan. Wala akong pakialam dyan. Ang sa akin lang, ay nagpapayo lang ako na mas gusto ko pang humaba ang buhay ng inyong mga baril. Mas gusto ko pang humaba ang buhay ng inyong mga baril. So, parang lahat naman ng bagay, binibreak in. Binibreak in yan. So, mas maganda yung i-break in mo. Kasi yung mga bagong sasakyan, binibreak in yan ng yung nakita ko sa sa YouTube din, na yung gulong niyan ay nakapatong lamang sa ruler. Pero, umaandar yung mga gulong, hindi umaalis sa tayo. Hindi umaalis sa tayo. Parang ganun yan. Hindi umaalis sa tayo, pero umaandar yan nakapatong sa dalawang ruler, umiikot lang yung ruler. Ganon. Ay, bakit mo gagawin ganon? Ay, di mamasyal ka na. Yun ang sa akin. Gamitin mo na, mamasyal ka na. Enjoy ka pa. Kasi gagastos ka ng gasolina. Gagastos ka ng para lang yung wear and tear. Ay, di mamasyal ka na. Bakit mo papaandarin yung makina mo? Gusto mong paandarin mo yung makina mo ng magagastos ka ng gasolina na siyempre, pag umaandar yung makina mo, hindi umaalis sa tayo, ay di, gamitin mo na, mamasyal ka na. Okay, ma-enjoy mo na. Okay? Okay, yun lamang yung aking dyan. So, tama yun, may wear and tear talaga. Pero, wag mong paigsiin ang buhay ng iyong baril. Enjoyin mo ng pagputok. Enjoyin mo ng pagputok. Kung magkameron man ng wear and tear yan, ay dahil sa ipinutok mo. Hindi yung ginanon mo ng nagkamero ng wear and tear, ay isa yun na rin naman ikaw na rin na nagsabi na nagkakaroon ng wear and tear. O ay mas maganda na yung nagkamero ng wear and tear, na enjoy mo yung pumuputok ka. At hindi nagkamero ng wear and tear dahil ginanon mo lang ng ginanon, nagkamero ng wear and tear.
yung mga spring ay nagkanda putol-putol hanggang sa magkanda putol-putol na yung spring. So yun lang ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Walang problema sa akin kung gawin ninyo sa baril ninyo yan. No problem. Ang sa akin lamang, yung mga follower ko, gusto kong matuto ng tama. At para sa akin, yun ang tama. Kung tama para sa inyo yun, wala na ako doon. Yun ang tama ninyo eh. Pero yung tama ko ay, bahala na kung ako'y paniwalaan ninyo. Yun lang sa akin. So ayan, at sana yung tatlo nating kasagutan ay nabigyan na, at katanungan ay nabigyan natin ng linaw. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.